Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's reflection. It's a beautiful morning, di ba? Kaninang umaga, pagkagising natin guys, nandyan si Haring Araw. Sumikat siya ng napakaliwanag. Habang nung isang araw, sobrang lakas naman ng bagyo at ulan. So, bakit nga ba may kalamidad? At bakit nga ba tumatama sa mga tao na minsan wala namang alam, di ba? O minsan nananahimik. Ayon sa Biblia, talagang nangyayari yun, guys. Di ba? Kagaya nangyari nga dito sa Bicol, na kung saan sobrang daming na damage, guys. Siguro napanood nyo, no? Napakalaki ng baha, may mga namatay, ang alam mo, mga 47 na katao yun, yung namatay. At talagang maraming nagutom dahil sa sakunang na yan. Meron din kahintulad na nangyari dyan sa Bible, pero hindi yung bagyo, guys. Isang aksidente lang din. So, sabi sa Lucas chapter 13 verse 4, sabi kasi ng mga alagad, at ang 18 namatay na may nabagsakan na tore ng Siloy sa akala ba ninyo, sabi ng ating Panginoon Yesus, higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyong malibang magsisi kayo at talikuran ang inyong kasalanan, mapapahamak din kayong katulad nila. So guys, napakalinaw, di ba? Nag-report yung mga alagad at sinabi nga yun yung nangyari doon, na mayroon na bagsakan na tao habang nag-aalay sila sa loob ng sa Diyos o sa loob ng simbahan. So kung titignan mo, wala naman silang ginagawang masama, guys. Nag-aalay pa nga sila sa loob ng simbahan, di ba? Para sa Diyos. So ang katotohanan niyan, wala pong exempted. Diba? Kaya ang sabi ng Panginoon Hesus, sa tingin nyo ba yung mga nangyari doon na higit na makasalanan kaysa sa mga naninirahan sa Jerusalem? Hindi, di ba? Parang ganito lang din sa atin. Sa tingin nyo ba na mas makasalanan ng Bicol kaya nilubog sila ng baha at marami ang namatay? Diba? So, parehas lang. Pero ang katotohanan, mabuti man o masama, talagang inaabutan ng mga kalamidad. Wala pong exempted dyan. Kaya importante, sabi ng ating Panginoon Hesus, maliban na talikuran ang inyong mga kasalanan at pagsisihan ang mga ito. So kumbaga, dapat lagi tayong handa. Hindi ko naman sinasabi guys na mangyayari yan sa atin, di ba? Pero wala nga nakakaalam na posibleng mangyari. Kagaya nga nangyayari ngayon sa Bicol. At ayon din dun sa aming sa pari dyan sa may Manila Cathedral, meron din kahintulad na nangyari yan. Yung nasa Biblia na may namatay habang nag-aayuno. Dito sa Manila Cathedral, may isang pari, di ba? Mga choir at mga lay minister na habang nagsiservisyo sila sa loob ng simbahan ay nag-collapse dahil sa lindol ng mga panahon na yun. At halos daw yung nasa loob ng simbahan ay namatay. So nakakalungkot, di ba? Pero ganun nga talaga na minsan ng kalamidad wala namang pinipili. Nasaan ka mang lugar, mabuti ka man o masama. Kaya kailangan naka-ready tayo, guys. So hindi ibig sabihin naman yan na huwag ka na gumawa ng mabuti kasi pare-pareho lang naman. Hindi. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, maliban na talagang talikuran ng pagsisihan ng kasalanan, baka mas matindi pa ang mangyari. O magaya din kayo sa kanila, di ba? Kaya wag po nating isipin na kahit gumagawa tayo ng mabuti ay ligtas po tayo o exempted pala sa mga bagay. Siyempre napaka-importante pa rin yung lagi tayo magdasal para ingatan ng ating Panginoong Hesus, di ba? Hindi naman po pwede yung wala ka na ng pakialam. So,
Yan po ang lagi nating ilagay sa ating isipan na kailangan na nakahanda tayo anuman ang mangyari. Hindi man perfecto ang ating buhay, pero at least majority ng ating ginagawa ay para sa kabutihan ng kapwa natin at pagmamahal sa Diyos. Kaya tayo po manalangin sa mga kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, ipagkakalob sa iyo ano man ang iyong kahilingan. So tayo po manalangin mo, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At i-bless niyo po ang mga kapatid namin, ang kanilang pamilya ay nasiran, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso para maging mapagpatawad, mapagkumbaba, mapagpasensya, mapagtiis para sa ikabubuti ng pamilya. At ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat. Lalo na po mga kapatid namin walang-wala. Ultimo po ang bili ng 1 kilo ng bigas, ng ulam. Iniisip pa Lord kung paano nila itatawid ang buong maghapon para sa kanilang pamilya. At i-bless niyo po ang aming hanap buhay. Ganoon din po sa mga kapatid naming apektado ngayon, lalo na sa Kapikulan at mga ibang lugar na apektado ng nangyaring bagyong dumaan itong si Christine, Lord. Tulungan niyo po makabangon muli. Alagaan niyo po, Lord. Makarecover sana muli sila. At gabayan sa bawat araw na kanilang pinagdaraanan sa hirap ng sakunang naranasan nila. Alam naman po namin na hindi niyo sila pababayaan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at kasalanan. Sa lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.